Paano nga ba mag-celebrate ang mga OFW dito sa bansang Saudi Arabia na kahit walang pera ay nakapaghahanda? Kaya naman tara samahan nyo ako dahil birthday ko nga nung makalawa, nagtulong-tulong nga sila para ipaghanda ako. Umili nga lang din pala ako ng spaghetti para sa ambag ko. At eto nga at abala na yung mga kasama ko sa kwarto. May iba naman na nagdala ng isang kaldero dahil wala nga kaming kalderong gagamitin kaya nanghiram na lang kami. Naggayat na nga dyan si Russell ng hotdog para sa spaghetti ng lulutuin ni Alan. Habang si JM naman ay magpiprito ng buffalo wings. Eto nga daw kasi yung kanyang putahin na karaniwang niluluto niya. Habang si Alan naman ay nagpainit ng tubig para sa spaghetti o noodles. Mukhang biyasang-biyasa nga sa pagluluto ang mga kasama ko dito sa kwarto. Yung iba nga dito ay hindi ko kwarto, tumulong laang. Sabi ko nga sa kanila hindi ako maghahanda dahil wala pa nga akong budget para diyan. Habang naman ako inugasan ko na ang paglulutuan ng JM ng pritong manok na kanyang paborito. Wala talaga sa plano na ako'y maganda gawa nang wala nga talaga akong pera. Siyempre alam nyo na kapag galing bakasyon ay talaga namang said-said. Ito nga pala si Alan, siya nga palang magluluto ng spaghetti dahil paborito niya tong lutuin. Sabi nga nila diyan ay wag na nga daw ako magkikilos dahil nga daw ay birthday ko. Anong kahalaga sa pinidiskarte sa mga kwarto ko? Hinanda na rin nga pala ni Alan ng kanyang noodles sa kanyang lulutuin na spaghetti. Dito kasi sa Saudi Arabia kapag ka marunong ka makisama ay talaga namang ang turing sa'yo ay talagang pamilya. Habang naman ako chinecheck ko nga to kung mainit na yung mantika na pagpiprituan ng JM ng manok. Medyo mainit at napaso nga yung aking daliri. Hindi nga ako papayag na hindi ako tutulong dahil naman birthday ko. Kailangan akong tumulong kasi baka isumbat nila sa akin. Charot. Sobrang sarap din talaga sa pakiramdam na kahit ibang tao talaga namang napakamahalaga nila sa'yo. Kapag may ganitong celebration dito sa Saudi Arabia, syempre hindi mawawala ang sound music. Kinuha ko na nga rin pala yung laptop na gagamitin namin pang videoke mamaya para naman pagkatapos namin kumain ay magbibidyoke kami. O baka naman kasi mag-comment dyan o wala ba dyang alak. Wala ako talagang alak dito sa Saudi Arabia. Puro walang alcohol. Medyo abala na rin talaga yung dalawa sa pagluluto habang naman si Alan nagpapakulo o nagpapainit ng ating spaghetti noodles habang si Russell naman ay nagpiprito ng manok dahil wala nga si Jem at bumaba kumuha ng asin. Pagkatapos nga maluto yung noodles natin, ilalagay na nga natin dito sa ating kaldero. Ilagyan nga pala namin ng plastic dahil kinakalawang na yung aming kawali dito. Hindi ko nga alam bakit kinakalawang to kay bago-bago pa lang nito, wala pang isang taon naming nagagamit. Sinali na nga rin pala ni Alan dito yung mga noodles para naman mamaya ilalagay namin sauce kapag kaluto na yung spaghetti sauce. Wari ko talaga biyasa si Alan sa pagluluto ng spaghetti kaya naman talaga hindi ako nagkamali na siya ang magluluto. Wala akong ilan-ilan lang na bisita, yung mga kasama lang natin sa trabaho. Yung iba nga ay wag na magtapo na hindi ko naimbita dahil wala naman talaga akong handa kundi spaghetti lang at saka itong ating pritong manok. Naaalala ko sinong binata pa ako o single dad ako. Nung kapanahunan na wala pa akong asawa kundi anak lang, ay nagrenta ako ng isang istrahan na may kasamang resort at saka mga kwarto. Big time nga nun si Pinoy Diskarte dahil napakarami ko nung handa. Abay syempre ngayon ay tayo may asawa na kaya nahinay-hinay sa paggastos at wala nga tayong budget. Inumpisa na nga ni Alan magluto ng spaghetti sauce. Inuna niya nga pala yung bawang at sibuyas para mabango nga daw. Hingnan nga natin kung paano siya magluto ng spaghetti sauce. Uy, sarap talaga niyan. Ang sinunod niya nga nilagay yung giniling tapos maya-maya halu-haluin hanggang sa mag-brownies. Nagpa-sound trip muna nga ako para naman yung mga nagluluto ay hindi maboring. Pagkatapos ay nilagan na nga pala ni Alan ng hotdog. Sabi ko nga diyan kapag kailalaga mo ng mga ingredients ay tawagin mo ako para mabidyohan. Nanghiram nga pala kami ng asin dahil naubusan nga kami ng asin. Dito kami sa Saudi, tulungan. Pagkatapos ay nilagan na nga pala ni Alan ng spaghetti sauce. Ito talaga kasi yung nagpapasarap. Kung walang spaghetti sauce ay malamang hindi mo ito makakain. Hanit din talaga sa diskarte, nilagyan niya nga rin pala ng ketchup para hindi na daw natin lalagyan ng asukal. Mukhang medyo matamis-tamis talaga tong spaghetti na lulutuin ni Alan. Ganito rin ba kayo magluto ng spaghetti sauce nilalagyan ng ketchup? Comment below. At syempre lalagyan natin ng condensed para naman masarap-sarap. Request kasi ni Judel yan eh. Natapos na nga maluto yung pritong manok. Uy, sarap-sarap naman tayo dito mamaya sa pagkain. Pagkatapos nga maluto ng sauce ay nilagay na namin tong spaghetti noodles dito sa sauce. Tansya ko nga ay parang kukulangan yung spaghetti sauce kaya naman hindi namin nilahat yung noodle. 2 kilo kasi niluto naming spaghetti noodles habang naman yung spaghetti sauce 1 kilo lang ay talagang kulang. Na talaga kasing budget si Pinoy Diskarte kaya naman pagpasensyahan nyo na tong ating hinanda. Tingnan nga rin pala yung isang bisita natin na sponsor ng soft drinks. O may kamukha siyang vlogger no? O paki-comment below nga kung sinong kamukha niyong vlogger. Charot. Lahat ng bisita dito hindi pa importante, lahat tumutulong. Bakit karaniwang kapag ka-birthday hindi talaga nawawala ang spaghetti kapag ka-birthday? Ano, paki-comment nga bakit kaya? Akala ko pambata lang to. Naligo muna nga ako saglit habang nag-aantay nga tayo ng mga bisita. Charot. Dumating na nga yung mga bigati nating mga bisita. O wala silang dala. Charot. Dito nga Saudi Arabia kapag talaga birthday mo ay pagka ikay magaling makisama, sila mismo na talaga ang maghahanda para sa'yo. Sila na talaga ang magsusurprise para sa'yo. Kaya kung mag-a-abroad ka, kailangan mong magaling makisama, marunong makibagay sa lahat-lahat. Gulat naman ako sa... La! Hayop na yan! Akala ko naman nasa office ka bro!
Surprise naman ako dun ha. Bigyan mo. Maraming salamat Judel Jano sa pakik ninyo. Habang naman si Kuya Flor ay may dalang salad na gawa nila. Hindi ko lang expected talaga na may mga ganitong kaibigan tayo, no? Kahit garabi mang bully, talaga namang isosurprise ka. Sabi nga nila, ang tunay na bully ay tunay na kaibigan. So, maraming salamat sa mga pumunta, sa mga pumili nito, nag-sponsor. Thank you so much. Napakasimpleng celebration ay masaya na nga tayo mga FW. Yung mga katarbaho at yung mga kaibigan mo, sila yung tinuturi mong pamilya dito sa Saudi Arabia. Kung nga kami kumain ay magpipray muna nga kami. Salamat sa blessing Lord. Salamat Lord sa laging paggubay sa amin dito sa Saudi Arabia, kaming mga OFW na naghihirap para sa pamilya, nagtitiis para sa pangarap. Parang may patay na. Hindi naman ako nakaburol. Pero parang pangpatay naman yung kinanta nyo mga brother, kahit talaga number 1 bully. Ipapidsa nga pala dyan si Russell. Uy, salamat kabayan. At syempre, eto na yung pinakihintay ng ating mga tropa o ating mga bisita, ang kainan. Kaya naman pagpasensahan nyo na kung yan lang yung handa natin. Salamat din sa mga tumulong at sa mga nag-sponsor ng ating pagkain. Medyo hindi gutom talaga si brother Jano. Sarap naman talaga rin sa pakiramdam yung mga ganito talagang mga tao. Na lahat ng tao na mga OFW ay nagtutulungan, hindi nagsisiraan, hindi nagpaplastingan at hindi nagyayabangan. Uy, salamat sa pakit Judel at Jano. Talaga namang na-appreciate ko ang inyong surprise. Ana nga ay kinas nyo na lang at dahil nga wala akong pera, charot lang. Pagkatapos namin diyan ni kumain, nandito nga kami sa rooftop para magpahangin. Sabi kasi ang init sa kwarto namin dahil sira yung aircon namin. So yun lamang po, maraming po salamat, ingat, God bless, thank you Lord sa blessings.